his wealth. Your father wants you to marry her. Marry her? Kawawa naman pala talaga yung babaeng mapapangasawa ng taong yan. I totally agree with your story. I mean, I witnessed it with my own eyes. Ravan's so proud, so disrespectful, nothing like his father. You must follow his condition. Otherwise, you will not get anything. I remember my teacher in his deathbed. He did mention that his only wish was that he wanted to see his son getting married. I always thought it was sincere. No! Why no? Open the gate! No, enter! During the class! Hey, Kolo di Kolo! You are fired! No! He's fired! Chorodi, जाने दो. Yes, sir. I'm fired. Looks like Ravan just fired your security guard. Oh no, he cannot. Did you just fire my security guard? Huwag mo akong Englishin! Bakit tumatanggap ka ng hindi Muslim dito? At bakit hindi? Hindi mo dapat hinahaluan ng ibang estudyante ang paaralang ito. Stop! I am Miss Erlinda T. Matumba, the president of Alipur Noble School. Ako ang binigyan ng karapatan ng ama mo kung paano patatakbuhin ang eskwelahan ito. Kaya sana, huwag kang manghimasok sa mga palakad namin dito. Bakit hindi? Kasi, mas kilala ako ng mga tao dito. At yun ang gusto ng ama mo. Ay, ang ikala at kilalanin ng pantay-pantay ang lahat ng mga religions. Ah, ganun. Tingnan mo nga itsura mo. Huh? Pilipina ka. Pero ang suot mo, Indian. Nagpapaka-Indian ka. Eh ikaw, na isang Indian na nasa India. Pero nagpupumilit kang maging Amerikano. Tingnan mo nga yung sarili mo. Ang tulis-tulis na sapatos mo. Ito. Gusto! Huwag kang ganyan. Matatakot sa'yo mga bata. Sabi niyo ikaw pala yan eh. Akala ko yung bastos mo na namang kapatid. May I drive you home, Gita? Huh? No. It is not allowed for Muslim boys to take Hindu women home. But your father is okay with me. Come on. Gita. Alam mo, Samir, hindi mo dapat ginawa yun. Nang bibigla ka eh. Kung gusto mo talaga maligaw, bakit hindi mo kaya pag-aralan muna yung kultura ng mga Hindu? Ako dapat mag-aral ng Hindu? Oo. Dapat nga siya maging Muslim. Dapat siya mag-aral ng Islam. Eh, di ba ikaw ang naliligaw? Ginagawa mo sa kwarto ko? Ikaw, ano ginagawa mo sa kwarto ko? Kwarto ko to! Ang kapal talaga ng mukha mo. Pinapakan mo ba yung kama ko? Alam mo ba na bagong palit pa lang to? Ha? Sino nagbigay sa inyo ng karapatang gamitin to? Tatay mo. Diba, hindi ka naman dito nakatira?
pala sa pink? Hindi yan ang kulay niyan. Kasi nga, hindi mo na to kwarto. Kwarto ko na to! Ah! Full trespass ka talaga! Kuya, walang nakakalam ng background niya sa Pilipinas. Basta't isa siyang UN humanitarian volunteer na galing pa sa mga gera sa Africa at sa East Timor hanggang makarating ng India at magkakilala sila ni Papa. Dito nagpatuloy ang pagtulong niya sa may hirap. Magmula nun, hindi na siya umalis at dito na tumira. Akala nga ng lahat, uuwi na siya nung namatay si Papa. Pero nagkamali kami. Dahil lalo pa siya naging matapang. Wala siyang inaatarasan kahit sino. Maging sino ka man. Laging nakataas ang bandera niya. Siguro kuya, pati ikaw. Hindi ka ubra sa kanya. Bakit ka pumayag na ganun kasimple lang ang libingan ni Papa? Kuya, wala akong magagawa. Kailangan akong sumunod sa matatanda. Sinong matanda? Paban, we are Muslims. We must live and die in simplicity. Like your father wants to be buried there and die that way. You can't change Muslim tradition. It is haram to spend big money on dead body. The body that you are talking about is my father, your leader who dedicated his life to charity, who built your mosque, your schools, your hospitals, this cemetery. He made this town. People will remember my father because he lived in simplicity, not because of his grave.
build my father the grave that he deserved. And nobody can stop me. Well, you must follow first your father's condition before you can touch your inheritance. Come here. Puntahan mo si Uncle Nakir. Iparating na niya kay Miss T. Matumba ang kondisyon ng papa para sa aming kasal upang tuluyan ng mapunta sa kanya ang paaralan.